Maraming commuter ang nainis kanina dahil wala silang masakyang bus. Unang araw kasi ngayon ng dry run ng pagbabawal sa mga provincial bus at UV Express sa EDSA. Nataon pa ito sa pagbabalik sa trabaho matapos ang long weekend. Narito ang report. Ganito ang sitwasyon kaninang umaga sa EDSA Ortigas. Inis na inis ang mga pasahero dahil sa tagal ng kanilang paghihintay. Makasakay lang ng bus. Ang dati raw kasing loading area para sa mga city at provincial bus, hindi na pala pwedeng gamitin. Anila wala man lang abiso ang MMDA na bawal na palang gamitin ang mga loading at unloading area doon. Wala tuloy silang nagawa kundi maglakad pa sa pinakamalapit na loading and unloading area. Ang ilang bus naman wala rin daw alam tungkol sa bagong pulisiya. Kaya ang ilan tinikitan ng magbaba ng pasahero sa dati nilang pinagbababaan. Ayon sa MMDA, sa mga itinalagang bus terminal na lang pwedeng magbaba at magsakay ng mga pasahero. Dry run pa lang naman daw ito. Pero oras na ipatupad na talaga ang bagong pulisiya, 500 piso ang multa ng mga lalabag. Sabi sa nila, pag provincial ka. Kung may extension ka ng city operations, pagdating mo ng EDSA, dapat city operations ka. Ibig sabihin, kung saan nagbababa at nagsasakay yung mga bus stops, designated bus stops natin, kasama sila sa segregation, kasama sila sa yellow lane. Ngayong araw din sinimulan ang dry run para sa pagbabawal ng mga provincial bus at UV Express sa EDSA. Sa NLEX Kamachile, marami rin na nag-aabang ng bakanting city bus pero wala naman dumarating. Ang ilan sa kanila ilang oras naghintay roon. Giit ng MMDA, ang dry run na ito ang unang hakbang para sa pagsasara ng lahat ng provincial bus terminal sa Metro Manila. Target daw ng MMDA na pagdating ng Hunyo, ang mga itinalagang bus terminal na ang gagamitin ng mga provincial bus. Ito raw ang isa sa mga nakikita nilang paraan para mabawasan ang lumalalang traffic sa Kamaynilaan. Sir, ang epekto po talaga nito, you cannot see this overnight. Pero the thing is, we're just putting this policy back for everybody to follow. Isa sa mga terminal na yan ang Valenzuela Gateway Integrated Bus Terminal. Naabutan namin doon ang pamilya na Aling Vicky. Dumating daw sila sa terminal alas 3 na madaling araw at papunta sana sa Pangasinan. Nabalitaan daw nilang may sakayan na ng bus pa probinsya doon kaya doon na sila dumiretso. Pero pagdating nila, wala naman daw provincial bus at puro city bus. Magpapasa naman daw ang South Luzon Bus Operators Association ng petition letter sa DOTR para linawin ang bagong pulisiya. Inaalala daw kasi ng provincial bus operators ang malaking abala at gastos nito sa mga pasahero. Sabi naman ng ilang commuter at bus drivers. Napakahirap naman sa aming mga commuters yan. Mga uuwi ng probinsya, napakahirap. Maganda na yun para hindi na kayo mahirapang pupunta pa ng Cubao. Ang ano ko dyan, sisikip dito. Kasi maliit ito eh. Mahirap sa pasahero, sir, yun.